This is the #1 smartphone pagdating sa photography under $600. Magkano ba yun? Well, according to my calculations, 33,000 pesos. So in short, sa halagang 14,000 pesos, hindi man lang 1/2 sa 30,000 pesos, eto daw yung #1 pagdating sa photography. With the help of the flash snap button here, talaga namang na-amaze ako dito sa smartphone na to. Akalain mo yun sa sobrang bilis, kahit yung mga tinatapon ko ay nakakapturan niya pa in the air. Ganon kaangas. Tapos get this. Ito yung smartphone na nag-focus sa photography pero hindi nagpabaya sa iba't ibang aspeto. MediaTek Dimensity 7300 na processor, 5-star na drop resistant, IP69, which means na makakakuha na kayo ng mga underwater shots, and marami pang iba. So today, pag-uusapan natin yan lahat ngayon. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko with this phone and kung maganda nga ba talaga siya in real life. And kung sulit nga ba talaga siya for its price. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JDN TV. Now, first of all, meron tayong upcoming giveaway ng Tecno Camon 40 Pro 5G. So, meron tayong additional dito. And ipapamigay natin to this June 15, 2025. Mag-subscribe lang kayo and also follow nyo na lang din kami sa aming Facebook page para sa full mechanics. Now, dito naman tayo guys. Unang-una, as you can see, sobrang ganda ng kanyang pagkakadesign. This might be one of the best phone that you can get below 15,000 pesos kung design lang yung pag-uusapan. Yung kanyang camera bump dito is continuous na and tinatawag nila itong classic side axis, which is para sa akin guys, habang hinahawakan talaga namang okay na okay siya dahil nga alam mo kung saan side ang phone, so hindi na siya mababaliktad. Eto nga pala ay merong 3 camera circles pero guys yung pangatlo dito is I think design lang. Dalawa lang talaga yung lens para sa akin and etong pangatlo is parang walang laman. Now after that, nasa right side ng camera yung flash niya and yung kanyang indicator light. So eto guys, yung parang pula dito is nagla-light up to kapag merong tumatawag, habang nag-charge, o di ka naman kapag magvi-video kayo. So alam nyo na nagre-record na. Dito sa may bandang ilalim nakalagay yung kanyang Tecno Camon na logo, which is napakaganda ng pagkakagawa. Parang hindi mo talaga siya makikita. So premium na premium. Now when it comes to the buttons and ports, dito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray na nagso-support ng 2 SIM card. So hindi na po siya expandable via SD card. Now after that, nandito yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Yes, wala nang fingerprint scanner dito guys. Dahil nga, andito na siya sa mismong display. Hindi lang fingerprint scanner yung andito. Siyempre, kapag madumi yung kamay ninyo, ayaw nyong gamitin yun, di ba? Well, meron na nitong Face ID or Face Unlock. So, okay na din. Huwag nyo talagang isa-set yung Face ID sa mga pets nyo. Now, dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang one-tap button na hindi naman talaga one-tap. So, i-double tap mo to kung gusto mo ng camera, flash snap camera, and hold naman kung gusto mong lumabas. Etong si Ella. Now, dito naman sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker, microphone, and yung kanyang IR blaster. So, pwede mo nang gamitin etong po na to as a remote. So, kapag gagala kayo sa mall guys, tapos meron mga TV doon, pwede nyo na yung i-control using this phone. Diba? Evil mind. Now, if we're talking about the speaker, eto guys, ay meron ng Dolby Atmos, which is okay lang. Hindi siya ganun kaboomy of course, or kalakas ng mga mamahaling smartphone talaga, pero for its price, it's one of the best. Medyo nagtataka nga ako dahil nga yung mga ibang smartphone at this price point, hindi pa rin dual speaker. So, it's a good thing na hindi gumagaya sa Tecno sa kanila dahil nga, so far, okay na yung build quality na tong phone na to. So, all in all, eto guys, yung isa sa mga pinaka-premium na smartphone na pwede mong ibalibag. Drop resistant nga, di ba? Tapos, of course, again, pwede nyo siyang ilubog. Yes, with the IP68, IP69. Yung IP68, guys, pwede mo na siyang ilubog sa tubig. Pero yung IP69 kasi, pwede pa siya sa mga hindi normal na temperature. Like yung sobrang lamig or sa freezer, pwede yon. Or yung sobrang init naman, like yung sa mga boiling water, makakasurvive pa rin to. So, I think meron na kayong mga nakita sa mga short form videos na gumagawa nun. Pero ako, play safe muna tayo dito, guys. Tubig lang. Normal na tubig lang muna. Now, let's talk about the display. So, eto guys, ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution and 144Hz refresh rate. This is also protected now with Corning Gorilla Glass 7i. Kaya naman guys, drop resistant talaga siya. Hindi naman pwedeng drop resistant tapos likod lang, 'di ba? Dapat all in all.
So even though this is curved display, matibay na po siya. And yun yung kagandahan ng pagiging drop resistant niya. Dahil nga guys, kapag hindi ito matibay tapos curved display, madaling masira to. Like, kakaunting drop lang, wala na kagad. Now, so far, gustong-gusto ko talaga yung display niya dahil nga sobrang smooth, sobrang bilis ng aking pag-scroll dito, pag-swipe, and kahit na anumang test yung gawin ko. Hindi siya nabe-behind or nadi-delay, kaya naman para sa akin, ox na talaga siya. Now, kapag kayo mahilig sa social media like Facebook, TikTok, YouTube, wala na talaga tong problema guys. Like, sobrang sharp na ng kanyang display and high quality na talaga siya since AMOLED na to. Mas deep siya compare sa IPS LCD. That is why if you want a better display, better go for an AMOLED display. Tapos, yung pagiging curve naman ito guys is subjective. Merong mga tao na gustong-gusto yung curve, meron ding mga tao na gusto talaga yung flat. And I am one of those. Yes, saan ba doon? Well, para sa akin guys, mas gusto ko yung flat. And andito naman yon kay Premiere Pro 5G. So, mas mahal lang to compare dito. Big Brother kasi to eh. And also, yung pinaka-obvious na difference talaga is yung kanilang mga brightness. So, kapag etong si Camon 40 Pro 5G lang yung ginagamit mo, bright naman siya. Or okay na. Pero kung trip na trip mo yung curved display, talaga namang mas okay sa'yo to. Siyempre, curve to. Yun flat. Now, bakit nga ba ayaw ko ng mga curved display? Well, meron kasi mga instances guys na may touch mo yung gilid-gilid compare sa mga flat display na hindi mo yan mararanasan. Especially kapag nag-gaming, meron talagang mangyayari na mga mistouch sometimes lang naman. All in all, pagdating sa kanyang display, gustong-gusto ko na talaga etong phone na to dahil nga for its price, mahirap na tong talunin guys. Tapos biruin mo yon, camera phone lang daw to, pero pagdating sa display, ulam na. Na kung ulam na to, pagdating sa display, eto guys, ay kanin. What? Pagdating sa performance, di ba? Hindi pwedeng walang kanin. And healthy yung kanin. Tama ba yun? Pagdating dito, ito ay meron ng Android 15 with iOS 15 which is yung kanilang pinaka-latest. And dito na rin nila nilagay yung Tecno AI. Shish! Eto lang naman yung nagpasabi sa akin na Tecno pa rin ba to? Like legit, ibang-iba na to sa mga nakaraang Tecno. Pagka-setup mo pa lang, meron ng AI assistant na tumutulong sa inyo. So in short, hindi na talaga to katulad ng dati. With the Tecno AI, meron ka ng iba't ibang features na makukuha. Katulad na lamang si Ella, which is yung AI assistant nila, na kung sa Apple ay Siri, tapos sa Samsung naman ay Bixby, ganun din si Ella kay Tecno guys. And so far, napaka-effective nito. Meron pa silang circle to search. So kapag meron kang nakitang bagay, isa-circle mo lang yon and masa-search mo na siya. Ganun ka cool. Now, mabilis ba talaga to? Pwede na pa tong pang gaming? Well, pagdating sa kanyang processor, meron na tayong MediaTek Dimensity 7300 Ultimate with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali G615 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, meron siyang advertised na 700,000 plus Antutu benchmark and hindi naman ako malayo doon dahil nga guys, nakakuha na ako dito ng 674,000 pagdating sa Antutu benchmark. Now, tinest ko rin to sa Mobile Legends, Call of Duty, and Genshin Impact. Dito guys, sa Mobile Legends, meron na siyang super frame rate with ultra graphics. And as you can see, sobrang smooth, sobrang playable na ng Mobile Legends dito. Wala na talagang problema. And also, dahil nga medyo malaki na rin yung phone na to, hindi nyo na kailangang ilapit pa sa mukha nyo yung phone dahil nga makikita mo na lahat ng kailangan nyo makita within the game. So, wag na kayong magbulag-bulagan kapag merong mga nangangailangan na teammate ninyo. Mga walang mapa. Back up ka agad. But yes, with this phone, yung paglaro ng Mobile Legends, wala na yung problema guys. Legit. As long as meron kayong magandang Wi-Fi connection, which is nag-improve na rin dito dahil nga 30% boost na yung kanyang Wi-Fi compared sa previous generation. And so far, so good naman yung kanyang Wi-Fi connection. Na sa Call of Duty naman, maganda na rin yung kanyang settings with very high frame rate and high graphics. Sobrang playable na and nag-enjoy na talaga ako using this phone dito sa Call of Duty guys. Wala nang mga lag, wala nang mga frame drops, and with the dual speaker, talaga namang boomy yung sound habang naglaro ng Call of Duty. So para sa akin, enjoy na ako dito. Makakapatay ka na ng maraming kalaban. Ikaw pa yung magiging imbep. Ikaw pa yung magiging MVP for sure. Now, lastly dito sa Genshin Impact, pagdating sa graphics, meron siyang lowest to low na graphics. Pero pwede mo naman siyang i-overclock sa medium. Pero para sa akin guys, low graphics is enough. Maganda naman yung graphics na dito. And sobrang smooth na rin laruin etong si Genshin Impact. Playable na to. And I'm pretty sure na magiging enough na to para sa mga player ng Genshin Impact dyan. Ngayon, let's talk about the cons when it comes to the performance. So as you can see, napaka-thin lang nitong phone na to guys. 7.2
2mm lang to. Parang kutsilyo, di ba? So it means na hindi talaga siya masyadong effective pagdating sa kanyang cooling system. Even though meron silang tinatawag na cooling system which is 11 layers, I think nag-effort na din sila na gumawa ng cooling system, pero hindi pa rin yun enough na mapakool itong napaka-thin na device. So powerful naman siya, pero nag-heat up din. So kapag nag-heat up, syempre meron tayong tinatawag na throttling, and kapag nangyari yon, medyo bababa talaga yung performance niya and magkakaroon ng lag and frame drops katagalan. But yes, overall, eto lang naman yung tinatawag na camera phone, pero ang lupit pala pagdating sa gaming. Now, sure, maraming nagsasabi na downgrade to sa previous generation, pero yung previous generation, wala yung tinatawag nila na Tecno AI na napaka-cool talaga na addition with this phone. So, I think okay pa rin naman talaga yung nilagay nila na processor dito. Not necessarily na bad or hindi recommended. I think for its price, it's still one of the best processors that you can get for a phone na nag-focus sa camera. Now, let's talk about the battery. So, eto guys, ay meron ng 5,200 mAh battery with 45 watts of fast charging. Na hindi ko alam kung paano nila nilagay dito yung 5,200 mAh battery. Dahil nga, ang nipis niya. Pero yes, even with that big battery, hindi pa rin talaga itong makunat guys. Unang-una, dahil nga meron na siyang curved AMOLED display, battery consuming yan. Malakas na processor, which is battery consuming pa din. And of course, kapag nade-data kayo, battery consuming din yun. So in short, even with 5,200 mAh, makakalas ka lang dito ng 1 day guys. Pero kapag mga casual user lang kayo, like yung mga text tawag lang, well, abot ka talaga ng up to 2 days. Now, pagdating naman dito sa kanyang charging guys, meron siyang advertised na charging from 0 to 100% in just 43 minutes. And in my test, nagawa ko to ng around 48 minutes. So, parang ganun na din. Mabilis na yon para sa akin, pero mas humina to compared sa last generation. Pero I think for me guys, kontento naman ako sa charging speed niya. Mabilis naman siya. And meron din kasing cons kapag mabilis niya charging. Mabilis din masasira yung battery. And this phone offers 1,800 charge cycles. So, even though after 5 years, 80% pa rin na nagre-remain. So, para sa akin, okay na din yun. Now, dito naman tayo sa pinaka-exciting na part, which is yung kanyang camera. Ito guys ay meron ng 2 cameras at the back, which is ang 50MP Sony LYT-700C na main camera, which is ang 50MP Sony LYT-700C Ultra Night camera, haba ng pangalan, and 8MP naman na ultra-wide, nagawa ng Tecno. So, Sony, yung main, Tecno naman, yung ultra-wide. Sa selfie naman, meron tayong 50MP na merong f2.5 at saka 24mm na rin. So, wide na yung kanyang selfie camera, guys. Now, like I've said kanina, eto guys ay tumalo ng iba't ibang mga smartphone below $600 or 30,000 pesos dahil nga, number 1 siya. Kahit nga etong Premiere, tinalo niya na. Kasali din to eh. But yes, based on my real-life experience with this phone, hindi ko talaga inakala na sobrang ganda ng kanyang camera. Akalain mo talaga parang siya yung pinaka-the best na Tecno pagdating dito. And hindi siya ganun kamahal. As you can see, yung mga photo na nakuha ko dito, sobrang sharp, sobrang natural, and kung anong kulay yung nakita nyo in person, ganun din yung magiging kalabasan with this phone. Medyo ganda lang siya ng sobrang konti, pero natural na talaga yung kanyang color production. Tapos with the flash snap na feature dito sa kanyang camera, kahit yung mga tinatapon ko na object, nakukuhanan niya pa din. Sobrang bilis talaga, like mabilis pa sa snap actually. Now, sa mga selfie ko naman, ang linis din. Napakaganda ng kanyang quality. Tapos meron kang option para maging wide siya. So kapag nag-groupie kayo, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng back camera na ultra wide. Dahil nga wide na din yung kanyang selfie camera. With the protection na IP69, nakakuha na rin ako dito guys ng mga underwater shots. And even though medyo pangit ako dito, as you can see, napaka-clear. Kuhang-kuha yung totoong kulay ng pool. And syempre, sobrang high quality pa rin ng shot even underwater. So, bilib na bilib talaga ako with this phone. Ngayon guys, to be clear, sa photography lang nanalo etong phone na to. Hindi kasali doon yung videography. And I think, alam ko kung bakit. Unang-una sa lahat, eto guys ay hanggang 4K at 30fps lamang, both main camera and selfie camera. So wala siyang 60fps. So yun, siguro yung reason kung bakit. As you can see, maganda naman yung mga video na nakuha ko dito. Napaka-sharp, especially under the sun or natural lighting. Pwedeng-pwede ka na talagang mag-vlog with this one. Meron itong tinatawag na ultra steady mode, which is para na siyang merong stabilizer guys. Like napaka-steady na talaga, especially with this phone having OIS or optical image stabilization. Overall, the camera of this phone is focused talaga pagdating sa photography dahil nga number 1 to. And sa videography naman,
decent or maganda na rin. Medyo nagkulang nga lang. Now, mare-recommend ko ba etong si Tecno Camon 40 Pro 5G? Well, yes na yes, especially if you're looking for a phone na maganda yung camera, drop resistant, waterproof na rin, pwedeng pang underwater, huwag lang sa dagat, of course, huwag niyong kalimutan yan. Merong malaking battery, magandang display, okay na rin yung processor. I think this phone is sulit na talaga for its price. Maraming mga tao yung bumibili ng 10K, 11K, naku po, dagdagan nyo na lang ng konting-konti para bumili nito around 13K to 14K. Sulit na talaga yung pera niyo guys dito kay Tecno Camon 40 Pro 5G. Sobrang ganda nyo na. So I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And also guys, don't forget na meron tayong giveaway this June 15, 2025. Good luck na lang sa inyo. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!